Pero hindi na po nagreklamo sila Arturo Tolentino kasi hindi naman mandatory na bumuo ka ng batas para gawing archipelagic waters yung karagatan mo kung ayaw mo. Biglang fast forward po sa 2009. At dito po, ang tingin ko, nagsimula talaga ng problema at makikita nyo po, napakalaking problema. Sinabi po na nagkaroon ng administration bill na kinakailangan ng bagong batas to comply with UNCLOS. Mandatory daw po yun. Sa totoo lang po, doon sa kaso na hinain namin ng Magaliona versus Executive Secretary, inamin naman po ni Justice Carpio, hindi siya mandatory. Permissive lang. Tapos sinabi pa nila, may deadline daw para bumuo ng batas. Yung time pong yun, direktor ako ng UP Institute for International Legal Studies, kami po yung namuno para doon sa pag-gather ng data para sa submission ng Extended Continental Shelf. So yung deadline pong yun is not to pass a law, but to submit data to claim an Extended Continental Shelf. Tapos ang sabi po ng, siyempre, ng Kongreso noon, it is to our interest daw. Kasi kapag tayo naging compliant with UNCLOS, mas lalakas ang posisyon natin laban sa mga kalaban natin sa pinag-aagawang teritoryo. So binago po nilang national territory natin. Ito na po yung national territory natin ayon po sa 2009 New Baselines Law. Ang KIG, in fairness, kaya dalawa pong party itong aking discussion, ano nangyari doon sa archipelago, ano nangyari doon sa KIG, in fairness, hindi nila ginalaw ang KIG at idinikit pa rin sa ating baselines ang KIG pursuant to PD 1596. Now, so ano pong epekto? Unang-una, na lumiit po yung internal waters. Dito po sa original na ating teritoryo, ang internal waters natin, yung nasa lahat ng tubig sa loob ng straight lines. Ang ating territorial sea, doon sa kwadrado. Tapos, meron naman talaga tayong EEZ na ginawa rin ni Marcos under PD 1599 naman. Ito pong naging epekta. Unang-una, yung internal waters natin nawalang tuluyan. Dahil naging archipelagic waters po sila. No? So pwede ng overflight, pwede ng innocent passage. Pangalawa po, nawala yung territorial sea natin, na malaki po yan. 263,300 square miles according to the Treaty of Paris. At yung ating territorial sea, naging 12 nautical miles na lang po, 34,300 square miles. So ang difference po na nawala sa atin ay sa Treaty of Paris, no, ang ating karagatan ay 263,300 square miles. Sa UNCLOS, lumiit po ng 34,300. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, anyway, ang kapalit niyan, napakalaking exclusive economic zone. Pero kung titignan niyo po ito, bagamat meron tayong 200 exclusive economic zone, lahat ng bayan po meron ding 200 exclusive na economic zone. Nagkakaroon po yan ng overlaps. At ang solution po dyan, delimitation, pagkakasundo kung paano hahatiin. So yan po, no? Now, yung KIG po, hindi naman nila ginalaw in fairness. Idinikit din nila. So patuloy po na yung PD 1596 ang nagsasabi kung paano natin na naging teritoryo ang Kalayaan. Now, nung nagkaso po kami, ako po ang abogado ni Magaliona, so meron talaga akong interest. Si Magaliona po dating din na talagang from the very beginning, siya naman ang pinakikinggan ng Kongreso na kinakailangan Treaty of Paris pa lang ang dapat na sundin, pero nabago nga po yan noong 2009. No? Taon-taon po yan, dinidinig ng Kongreso kung gagawa ng baselines law. Ang sabi nila, well, wala naman tayong magagawa kasi kinakailangan sumunod tayo doon sa paggamit ng baselines. At yung mga baselines na ito, kinakailangan hindi lalayo doon sa configuration ng archipelago. No? At ang sabi nga nila, hindi rin po pwedeng idikit ang KIG as part of the archipelago kasi malayo nga yung Calayan Island Group. So, anyway, at saka ang sabi nila, yung internal waters, archipelagic waters na rin yun. Although alam po natin kung gaano ka-importante yung pagpayag natin kung maglalayag ang isang warship, ang isang submarine sa ating archipelagic waters. Pero ito po ang pinaka-importante. Yung award po, at sa katotohanan, binasa ko lang ito nung nasa Davao po tayo, binasa ko po uli. Bagamat marami tayong mabuting napalanunan, lalong-lalo na yung walang basihan, yung historic claim to waters, yung 9 dash lines,
yung ilang artificial islands na sa EEZ natin, at saka walang isla na makikreate ng 200 nautical miles, so mas madali masettle yung pag-aagawang teritoryo, ito po yung sinabi ng award doon sa ating batas na PD 1596 na refer to by way of incorporation doon sa baselines law. Ito po ang lengguwahe. In any event, the Philippines could not declare archipelagic baselines surrounding the Spratlys Islands. Article 47 of the Convention limits the use of archipelagic baselines to circumstances where such baselines are included, the main islands and an area with a ratio of 1 to 991. Pero in essence, hindi nyo po pwedeng ikabit on the basis of archipelagic baselines ang Spratlys. Pero yun po ang ginagawa ng PD 1569. Pangalawa, para mo gamitin yung straight baselines, ay kinakailangan magkaroon ng practice na yung straight baselines with respect to offshore archipelagos to approximate the effect of archipelagic baselines. In effect, ang sinasabi nila, hindi po pwedeng magkaroon ng offshore archipelago. Sa susunod na paragraph po, ang sabi pa nila is, yun nga po, hindi po pwedeng sitwasyon na offshore archipelago na siyang treatment po ng ating PD 1569. So ang tanong ko po, anong nangyari dun sa batas natin na isa sa dahilan natin sa pag-angkin sa KIG Group? Malinaw po sa mga paragraph nito na habang dineclare ng UNCLOS Tribunal na walang legal na basihan ang 9 dash lines, sinasabi rin ng tribunal na wala ring legal na basihan ang PD 1569. Ang nakakabahala po rito, siyempre, dalawang bagay. Unang-una, yung mambabatas natin, binaliwala ang Treaty of Paris. Pero kung titignan niyo po yung PD 1569 ni Marcos, ang reckoning point niya, Treaty of Paris boundaries. Paano yun? May batas na binaliwala na yung Treaty of Paris of boundaries. Saan ngayon ididikit yung Spratlys? Sang-ayon sa 1569. Pero mas nakakabahala po ngayon, para bagang na-declare as illegal to UNCLOS and null and void din ang PD 1569 dahil po dun sa mga paragraphs na aking ibinasa. Now, lately po nagkaroon ng controversy over One Felipe Reef. Ang problema po kasi dito, it is 175 miles. At siyempre, ang common thinking is if it is 175 miles kasama sa exclusive economic zone. Pero ito pong problema, dito rin sa arbitral award nito, at hindi naman po pwedeng kukunin lang yung gusto nating desisyon dahil pabor sa atin at hindi natin sasang-iunan yung mga provision na hindi sa atin pabor, ito pong sinabi, the tribunal finds with respect to the status of features in the South China Sea that Hughes Reef, Juan Felipe Reef, lies within 12 nautical miles of the high tide features of Makinan Reef and Cinco Island. Kaya nga sinabi ko po, hindi ka bahagi na exclusive economic zone. Bakit? Kasi sabi ng arbitral tribunal, maski pa siya nasa 175 nautical miles. Bakit po? Kasi pag merong isla, merong 12 nautical miles. Ang issue lang, sino may titulo sa isla? Kinilaim po natin yan under 1596. Pero paano po yun? Parang baliwala na yung 1596 natin. At unfortunately, ito po yung mga isla na hindi natin hawak. Ang Makinan Reef po, yan, nagtayo na po ng malaking artificial island ng China. Ito po itsura. Narito po yung mga barko na nag-trigger ng recent controversy, yung mga 220 fishing boats. Kaya nga sinasabi ko, number one, never nating na-possess ito. It is possessed by China and Vietnam. Ito naman po yung installation ng Vietnam. Ito po yung Vietnam, Cinco Island. At malayo, and dahil sa desisyon nga po ng tribunal, it is territorial sea. Kung sino magkakaroon ng titulo doon sa isla, well, siyempre wala pa po desisyon kasi kinakailangan dalhin to sa ICJ or sa arbitration. Pero ang tanong ko nga, paano po yun? Sabi rin ng tribunal, parang walang bisa ang 1569. At pag-isipan na rin po, bakit ba natin ginive up yung napakalawak na internal waters at territorial sea? Ang sabi ni Carpio doon sa kaso, dahil siya po yung ponente, ang kapalit niyan EEZ na napakalawak. Pinakita ko po, dahil sa overlaps, hindi po malawak yun. Pangalawa,